Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang mga manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection. Birthday ngayon ni Mama Mary. Tayong lalo na tayong mga Katoliko ay ating pinagdiriwang to. O kinikilala natin ang ating mahal na ina. So bakit ang mga Katoliko sinasabihan ng mga ibang Kristiyano o sekta, sinasabi nila, bakit nyo sinasamba itong si Mama Mary? Diba? Binibigyan nyo lagi ng papuri, binibigay ng mga bulaklak, di ba? Bakit gano'n? Sabi niya, tao lang yan na, bakit nyo sinasamba? So, yung paratang na sinasamba, alam naman natin na walang katuruan sa simbahang katoliko na hindi natin sinasamba si Mama Mary. Na paulit-ulit na lang pinag-uusapan na ginagalang lang natin. So atin mo nang babasahin yung gospel for today sa ating simbahang katoliko. Ang kasalan sa Kana. Nang ikatlong araw nagkaroon ng kasalan sa Kana ng Galilea at naroon ng ina ni Jesus. Inanyayahan din sa kasalan si Jesus at ang kanyang mga alagad. At nang kinulang ng alak, sinabi ni Jesus sa kanya, wala na silang alak. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanya, Ginang, anong kinalaman nito sa akin at sa iyo? Hindi pa ito ang aking panahon. Kinausap ng kanyang ina ang mga lingkod. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya. Mayroon doong 6 na banga na ginagamit ng mga Hudyo sa paglilinis ayon sa kautusan. Ang bawat isa ay maaaring maglaman ng 20 hanggang 30 galong tubig. Sinabi ni Jesus sa kanila, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. Kaya pinanungan nila ang mga ito hanggang halos umapaw. At sinabi ni Jesus sa kanila, ngayon kumuha kayo at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan, kaya iyon ang mga ginawa nila. Tapos, tinikman nga ng namamahala ng handaan ng tubig na naging alak, na dahil hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Bagamat alam ng mga lingkod na kumuha ng tubig, tinawag niya ang lalaking bagong kasal at sinabi sa kanya, karaniwang inihahain muna ng tao ang mataas na uri ng alak at saka pa lamang inihahain ang mababang uri nito kapag ang lahat ay lasing na. Ngunit ngayon mo lang inilabas ang mataas na uri ng alak. Ito ang unang himalang ginawa ni Jesus na nangyari ito sa Kana ng Galilea at gayoy inihag niya ang kanyang kalwalhatian sumampalataya ang kanyang mga alagad. So ayun guys, napakalinaw ng mensahe. Yung eksena dito, ito yung unang milagro ng ating Panginoong Jesus. So anong kaugnahin nito sa birthday ni Mama Mary? So marami kasi nagsasabi sa mga ibang sekta, sinasabi niyan tayo na bakit pa kayo dadaan kay Mama Mary? Di ba? Pwede naman kayo dumiretso sa Diyos. Di ba? Tama ba yun o mali? Tama yun, di ba? Na pwede naman tayong dumiretso sa Diyos, di ba? Pero tayong mga Katoliko, dumidiretso tayo sa Diyos, pero dumadaan din tayo kay Mama Mary. Kumbaga sa trabaho, guys, pag nagtrabaho ka, pwede kang dumirect na mag-apply sa kumpanya. Pero kung may backer ka, di ba? Sa tingin mo, babagsak ka ba o hindi ka matatanggap? Matatanggap ka kasi may backer ka na sa pinapasukan mo. Parang ganun yun, di ba? Sa ating mga Katoliko, dumadaan tayo kay Mama Mary. Dumidiretso tayo kay Papa Jesus, dumadaan din tayo kay Mama Mary. Ang hindi nila maintindihan, bakit kayo dadaan kay Mama Mary, di ba? Pwede nga talaga kayong dumiretso. Yan ang makulit na paulit-ulit na tanong nila. Oh. Oh, sige, sakyan natin ang kanilang argumento. Sige, huwag na kayong dumaan kay Mama Mary, diretso na lang kayo. Teka, may dadaan kami kasi
Kahit ang Panginoong Yesus dumaan kay Mama Mary, di ba? O, pwede bang gawin ng Panginoong Yesus na dumiretso na dito sa mundo na hindi na dadaan kay Mama Mary? Pwede, di ba? O, pero bakit dumaan din sa kay Mama Mary? So, ganun kahalaga ang papel ni Mama Mary ngayong kanyang birthday, di ba? Kasi nga, nung maisilang si Mama Mary na anak ni Santa Ana, walang bahid, exempted sa kasalanan. Walang dungis, walang mancha, walang karawang o ano pa mong dumiyan. Dahil alam naman natin, sa langit, walang dumi, malinis ang lahat, di ba? So, kailangan niya dumaan kay Mama Mary na isang taong malinis, nakatuwang ng Diyos, di ba? Sa kanyang plano, na bababa ang katastaasang Diyos dito sa lupa, mamumuhay ng bilang isang tao, makasalamuha para mangaral nga. At ituro sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Di ba? Napakalinaw, di ba guys? So tayo mga Katoliko, talagang inaalala natin yan, inaalayan ng bulaklak. Di ba? Eh kasi nga, si Mama Mary, yan ang unang apostol ng Diyos bago pa yung mga alagad ng ating Panginoon Jesus. Naalala nyo, di ba? Nung annunciation, nung sinabi ni Saint Gabriel, isang anghel, di ba? Sabi niya, Mary, sabi niya, sasayo ang Panginoon, maglili ka sa pamamagitan ng Espiritu Santo at isisilang mo ang isang bata. So ano sabi ni Mama Mary? Mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. So doon pala masunurin na siya. Kaya natin lalo pang kinikilala si Mama Mary. Siyempre, siya yung nagsilang sa ating Panginoong Yesus, di ba? Kung wala naman siya, hindi rin matutupad ang plano ng Diyos dahil kailangan niya ng taong malinis kagaya ni Mama Mary, di ba? So, yan ang lagi nating argumento sa kanila. Kung ang ano nga, di ba? Kung sila si Rizal na ating bayani, naalayan din ng bulaklak. Di ba? Sila Andres Bonifacio. O kasi sila yung hero of revolution na naging bayani natin kaya tinitingalaan natin. Kung sila, binigyan natin ng parangal, ito pa kayang ina ng Diyos, di ba? Si Mama Mary, na pagsilang pa lang o hindi pa sinisilang sa sinapupunan pa lang, hanggang sa mga anak sa kasama niya na si Mama Mary, hanggang sa namatay siya sa huling antungay niya, doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 years ago, namatay siya, kasama pa rin si Mama Mary. Di ba? Bakit hindi natin mahalin si Mama Mary na minahal din ng ating Panginoon Jesus? Kaya nga itong wedding of Cana, di ba? Sa argumento na bakit dumadampa kayo kay Mama Mary? Kasi ang Diyos, di ba? Yung mga banal na tao na kanyang sinugo na ginamit sa pagkalat ng mabuting balita ay kanyang pinapakinggan. Diba? O nakita niyo ba at narinig niyo ba yung binasa natin, wedding of Cana? Pumunta sila sa kasalan at nung maubusan ng alak, di ba? Ano sabi ni Mama Mary? Naubusan tayo ng alak, sabi sa Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Panginoon Jesus, ano naman kinalaman natin dyan, tsaka ikaw. Pero sabi ng Panginoon Jesus, hindi ko pa ito tamang panahon. Ang sinasabi niya pa, hindi pa niya tamang panahon para magmilagro. Pero anong ginawa natin Panginoon Jesus? Ano sabi ni Mama Mary? Sundin niyo, sabi niya, ang kanyang sasabihin. Diba? Yun ang sinabi ni Mama Mary. So, doon pa rin sumusunod din sa Papa Jesus. So, kaya nung sabi niyang sundin niya ang ginawa niya, yung tubig, pinuno nila yung banga at naging alak. Diba? Nakinig ang ating Panginoon Jesus kay Mama Mary. Di ba? Kahit hindi pa niya panahon, kahit hindi pa niya kailangan magmilagro, nagmilagro siya. Yun ang unang milagro sa kasaysayan na nakasulat sa Biblia. So, sino pa? Si Moises, di ba? Naalala nyo si Moises. Nung umakyat siya sa bundok, mga ilang araw na hindi pa siya bumababa. Nagkakagulo na yung mga Israelita. Hanggang sa kung ano nang ginawa nila, na sumamba nila, gumawa sila ng Diyos-Diyos ang si Baal, uminom ng alak at kung ano-ano pa. Kaya nung bumaba siya, di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, lilipulin ko na ang mga to, sabi niya.
dahil sa kasamahan nila. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Ay, ni Moses? Huwag, sabi niya. Baka sabihin nila, dinala lang na dito para patayin lang silang lahat. So, anong nangyari? Nilipol ba lahat? Hindi. Nakinig ang ating Panginoong Jesus kay Moses na kanyang lingkod. So, yan sinasabi natin na napakalinaw na lahat ng banal na namuhay dito sa daigdig at kanyang sinugo at ah, minahal din dahil isa silang masunurin sa ating Diyos. So, ganun tayo. Kaya, sa ating mga Katoliko ngayon, nagdiriwang tayo kay Mama Mary bilang paggalang at pasasalamat sa Kanya na ina ng Diyos, na ina nating mga Kristiyano. Diba? Kaya nga sila, di ba? Kawawa sila, wala silang ina eh. Tayo meron tayo si Mama Mary dun sa langit na laging namamagitan sa atin at sa ating Panginoong Yesus. Kaya mahal naman natin si Mama Mary. Pag nagdarasal tayo ng Rosario, laging kay Mama Mary, di ba? So, yan po ang lagi nating tandaan na bilang Katolikong Kristiyano at sa mga hindi Kristiyano, suriin yung mabuti. Suriin yung mabuti. At tanong naman ng iba, nasa Biblia ba yan? Meron nasa Biblia, meron wala. Pero hindi ibig sabihin na wala sa Biblia, hindi na totoo, di ba? Kagaya mo, di ba? Wala sa Biblia yung pangalan mo, pero totoo ka nabubuhay. Ba't nandito ka sa mundo, di ba? Ganun lang yun. Kasi ang sunod-sunod ng simbahang Katoliko, mga written at saka oral tradisyon. Naniniwala tayo sa Biblia, naniniwala tayo sa tradisyon. Dahil mismo ang Panginoon ang nagsabi, ang lahat ng bagay nito, kung isusulat ang mga pangaral niya sa buong Biblia, sabi niya, kung isusulat niya lahat ng nangyari, baka hindi magkasa sa buong daigdig. So, ganun karami ang mga sinabi niya na hindi nakasulat din o naisulat sa Biblia. Alright? So, hanggang dito na lamang guys. Marami pang discussion dyan about sa ating Catholic faith. So, tayo po yung manalangin. Ito ang ating dasal na unang-una sa birthday ni Mama Mary. Na sana tulungan tayo lagi, di ba? Ilapit sa Diyos, na mamagitan sa Diyos para kaawaan tayo ng Diyos sa kanyang kalwalhatian. Diba? So, tulungan din tayo na maging masunurin kagaya ng unang apostol na si Mama Mary sa kasaysayan ng sangkatauhan. Right? So, Lord bless niyo po kaming lahat, lalong-lalo na po sa araw na to, ang araw ng ating mahal na ina. Naging ina niyo rin nung nandito kayo sa mundo. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging kagaya ni Mama Mary, na lagi sumunod sa iyo. Mahalin ka, Lord. Kalimutan ang anumang bagay na hindi maganda sa aming buhay o anumang bagay na nakakasira sa aming buhay. Mama Mary, tulungan niyo po kami lahat, ang mga anak niyo, kahit hindi Katolikong, Kristiyano o kahit sino pa man, Mama Mary. Tulungan niyo po kami mamagitan, ilapit sa ating Panginoon Yesus sa aming araw-araw na pamumuhay. So sa kapatid namin ngayon nanonood ng aking vlog, kung hindi kang karamdaman, physical, emotional, at financial, sabayan mo ako sa simpleng dasal na napaka-epektibo kung maniwala ka lang mananampalataya sa ating mahal na Panginoon Jesus sa tulong ni Mama Mary. I-bless niyo po, Lord, ngayon ang kapatid namin may tanim na sa buhay, bedridden na, at kung ano-ano pa mong nararamdaman sa katawan na nagpapabigat, nagpapahirap sa kanyang katawan. Iunat niyo po, Lord, ang inyong mapagpalang kamay. Mapagpagaling yung kamay, Lord. Pagalingin niyo po, Lord, ang kapatid namin nanonood sa aking vlog. Ipuhin niyo po, yakapin niyo po, Lord. Ganun din sa mga pamilyang nasira na, nakawatak-watak na dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa pagkaaway-away. Pagbikis-bikisin niyo po kami, Lord, ulit. Lalo-lalo na ang kanilang pamilya. Ganun din po sa pinansa, Lord. Sa kapatid namin, walang-wala na, Lord. I-bless na po ang kanilang hanap buhay, Lord. Hindi mong pambili ng pagkain, wala. Pamasahe, wala. Pambili ng gamit sa mga bata, wala. I-bless na po ang hanap buhay nila, Lord, para may provide ang kanilang pangailangan sa kanilang pamilya. So, ang lahat ng ito ay niling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Christ Santo. Amen. Happy birthday po, Mama Mary.